Alas 12 na po na tanghali at 1 Balita Pilipinas na. Isang buwan na lang. Pasko na, sinta ko, wala pa akong regalo. Excited ka na ba magbigay ng regalo? Pero teka, may budget ka ba? Sa episode natin na ito, pag-usapan natin paano pag gumawa ng gift giving na hindi masira ang budget mo. Tips paano pang i-manage at number 3, anong dapat gawin para makatipid. So, number 1, pag-usapan na po natin yung gift giving. Gumawa po tayo ng plano. Because if you fail to plan, you plan to fail. So, number 1, kailangan natin gawin, ilista lahat ng iyong pagbibigyan. Pangalawa, mag-set ka ng budget kada tao. Halimbawa, 20 pagbibigyan mo, 10 lang, 10. O 20 times 500, di 10,000. Pangatlo, prioritize. Kung limitado ang budget, unahin mo na syempre yung mga mahal sa buhay, malalapit na kaibigan, bago yung mga tinatawag na extended. Number 3, syempre, mag-set ka at total budget for gift. Rule of thumb po kasi, huwag kayong gagastos ng 10% ng iyong monthly income para sa Christmas gift. Kunyari, ang monthly income mo, 20,000, hanggang 2,000 pa lang. At pang-apat, mas maganda na, save in advance. Huwag kang magla-last minute shopping. Bakit? Kasi kung nag-last minute shopping ka na, wala ka na ng choice. Alam mo, pinakamaganda niyan, gumawa ka ng shopping list, at pagkatapos yan, sundan mo ng mahigpit. At pangatlo, magbayad po na yung cash para iwas utang. At kung sa mga tao medyo kapos ang budget, gumawa ka na ng DIY. Do it yourself. Personalized mugs, baked cookies, di ba? Photo albums, di ba? Or mag-drawing ka na lang. Halimbawa, bumili ka na ng murang gift sets. Lalo na ang dami na po ngayon sa mga shopping app na affordable. O lalo na kung gusto nyong maturuan ang inyong mga kaanak, kapatid, no? Matuto. Alam mo, pinakamagandang regalo, libro. Kasi ang libro po walang pinipiling color, size, and shapes. At syempre, mag-offer ka ng services. Like, for example, tulad ng pagluluto ng special dinner. Di ba? Yan ang gift mo para sa kanila. Ay iwasan natin yung mga one-time, big-time mentality. Ang Pasko, ang tunay na selebrasyon, ay sa diwa ng Pasko. Magmahalan at magbigayan. Hindi lang ng regalo, kundi ng pagmamahal at syempre kapatawaran. Kaya mga kaching, ang Pasko ay tungkol sa tunay na diwa, hindi lang po sa pagtanggap ng regalo. Sana nakatulong tong episode na ito. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman. Buwan naman sa ating One Balita Pilipinas ngayong Biyernes. Driver ng wing van na nang-araro ng nasa 20 sasakyan sa Katipunan sa Quezon City kagabi, sumuko na sa mga otoridad. 4 patay sa insidente. Humihingi po ako ng pasensya po dahil hindi ko naman po kagustuhan po yung nangyari. Ilang di pa pinapangalan ng kongresista nag-abiso umanong mag-e-endorso ng ikatlong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Taas singil sa kuryente, sasalubong daw sa mga consumer sa bagong taon. Pag-uusapan natin. Pambansang kamao Manny Pacquiao, pasok bilang ikalawang Pilipino sa International Boxing Hall of Fame. At Maris Racal, nagsalita na tungkol sa kontrobersya sa pagitan nila ni Anthony Jennings. Ilang kapatid stars, may mensahe para sa kanila. Regardless of how viral of our or the whatever celebrity status, we're all human beings. Sana ay mapagdaanan nila ito ng may matatag na puso at kalamnan. Balitang mainit-init pa! Yan ang latest sa showbiz sikahan. Ngayong tanghalian, kasalo si Cheryl Cose. One Balita Pilipinas!
Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. 4 ang patay at higit 2 dosena ang sugatan sa karambola ng mga sasakyan sa Katipunan Avenue sa Quezon City. Ang driver ng truck na nang-araro sa mga ito sumuko na. Magbabalita si Hannibal Talete. May pasahero pa sa loob ang nagkayupi-yuping mga sasakyang ito na nasangkot sa karambola sa bahagi ng Aurora Boulevard flyover, Katipunan Avenue sa Quezon City Huwebes ng gabi. Sa likod niyan, ang berdeng wing van na nang-araro sa higit 20 kotse, motorsiklo at van. Kahit bus, nawasak sa lakas ng impact. Parang naitulak yung mga paseros pero smooth naman yung hindi naman sila nasaktan, no. Kasi nakapagpahino naman ako agad. Halos 6 na oras na isinara sa mga motorista ang Katipunan flyover northbound dahil sa aksidente. Binugahan din ng tubig ang lugar dahil sa mga bubog na nagkalat mula sa mga sasakyan at tumagas na langis. Ayon sa Quezon City Traffic, 4 ang namatay sa karambola. 2 sa nasawi, mag-asawang sakay ng motorsiklo. Isinugod naman sa ospital ang mga sugatan. Mabilis na tumakas ang driver na nakasagasa. Naiwan ang pahinante na nagsabing galing silang Pasig matapos mag-deliver ng asukal. Pabalik na sana sila sa Novaliches. Paahon na ang kanilang sasakyan sa flyover na mawalan ng preno. Mahina lang nung takbo niya. Kaso pag paakyat kami, mahina siya. Tapos palusong, sabi na wala nang preno. Tapos dumiretso yung takbo sa truck. Yung dalawang mag-asawa po, yung unang natamaan. Tapos sunod-sunod na yung mga sasakyan, tapos yung motor. Makalipas naman ng ilang oras, kusang ring sumuko ang driver ng wing van. Umalis po ako dahil po sa takot ko po. Humingi po ako ng pasensya po. Dahil hindi ko naman po kagustuhan po yung nangyari. Ayon sa driver, nangako umano ang may-ari ng wing van na sasagutin ang mga gastusin ng mga biktima. Maharap sa reklamong reckless imprudence resulting to multiple homicide and multiple physical injuries ang driver. Ako si Hannibal Talete para sa 1PH. Patuloy na hinahanap ng PNP Region 9 ang katawan ng Amerikanong si Elliot Eastman. Yan ay para opisyal nilang madeklarang patay na ang dinukot na vlogger. Lumutang ang anggulong ito matapos sabihin ng isa sa witnesses na namatay si Eastman noong mismong araw din na madakip siya sa Cebuco, Zamboanga del Norte noong October 17. Kwento ng testigo, binaril daw ng mga kidnapper ang vlogger nang isakay siya sa bangka. Nasa laot na raw sila nang mapansing patay na si Eastman, kaya itinapon na lang sa dagat. Ayon sa PNP, tugma ang kwento ng testigo sa salaysay ng isa sa 3 naaresto nilang suspect. Tumanggi munang magbigay ng pahayag ang US Embassy sa kaso. Sa mga consumer naman, abay dagdag singil po sa kuryente ang sasalubong sa buong bansa sa pagpasok ng 2025. Ito ay matapos payagan ng Energy Regulatory Commission o ERC ang NGCP na ma-recover ang 3 bilyong pisong pambayad sa ancillary services. Dahil dito, magkakaroon ng 12 centavos kada kilowatt hour na dagdag sigil sa kuryente sa loob ng 3 buwan sa Luzon habang 6 na buwan sa Visayas. 3 centavos kada kilowatt hour naman sa Mindanao sa loob ng 3 buwan. Para sa dagdag na detalye, makakausap natin si ERC Chairperson Mona Lisa Dimalanta. Magandang tanghali po sa inyo, ma'am. Ma'am, magandang tanghali po. Can you hear me? Alright, babalikan po natin ang ERC ukol po dyan sa taas singil sa kuryente. Samantala, 2 batas ang nilagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos na layong matulungan ang mga kapatid natin sa oras ng sakuna. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Julie Baiza. Paghahanda sa sakuna at pagtitiyak ng kaligtasan ng publiko. Yan ang layunin na nilagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos na Ligtas Pinoy Centers Act at Student Loan Payment Moratorium during Disasters and Emergencies Act. Sa ilalim ng Ligtas Pinoy Centers Act, magtatayo ng mga permanenteng evacuation center sa bawat munisipalidad at syudad sa bansa. We do not wish for the frequent usage of such facilities and can only pray that we have fewer calamities.
But nonetheless, we need to ensure that the evacuation centers sufficiently respond to the needs of our people affected by calamities and other such emergencies. Sabi ng Pangulo, makatutulong din ito upang mabigyan ng kapasidad ang mga lokal na pamahalaan na rumesponde sa anumang sakuna, hindi lamang bagyo. Noong Sabado, dinalaw ko ang mga evacuation center ng ilang mga nasalanta ng sunog sa Tondo. Alam niyo po, naantig ako sa nakita ko dahil sa kabila ng pinagdadaanan nila, nakangiti pa rin sila at ang init pa rin ng salubong na ibinigay sa atin. Dito ninyo makikita ang pagiging matibay ng mga Pilipino. Kahit nasa gitna ng matinding pagsubok, nagagawan pa rin ng paraan upang sumaya. Tibay ng loob at tatag ng pananampalataya sa may kapal, yan ang kanilang tangan. Dahil dito, makakahinga na ng maluwag ang mga eskwelahang lagi naaantala ang klase kapag nagagamit bilang evacuation centers. Sa Student Loan Payment Moratorium during Disasters and Emergencies Act naman, hindi na muna sisingilin ang mga student loans ng mga mag-aaral sa panahon ng kalamidad. Wala ring ipapataw na penalty sa kanila. The benevolence of this law allows the disaster-affected students and their families to have a breathing space as they recuperate and rebuild their lives. It is our hope that this law will help lessen the financial burden off of our students' shoulders as they continue their schooling. Mobile journalist Julie Baiza, hatid ang mukha ng balita. Sa puntong ito, pag-usapan na po natin ang magiging taas-singil sa kuryente kasama ang chairperson ng Energy Regulatory Commission na si ERC Chairperson Mona Lisa Dimalanta. Magandang tanghali po, ma'am. Magandang tanghali po. Magandang tanghali, Cheryl, at sa lahat ng kasama natin. Ma'am, kapag po sinabing ancillary services, ano po ang ibig sabihin nito? Ito po yung serbisyo na binibigay ng mga planta para po yung kuryente na ginawa po ng planta umabot po all the way from the plants to our houses, to our buildings and offices. So ito po yung pansalba ng grid, nung pong high voltage system natin, yung grid, para po siguraduhin makakatawid po yung kuryente ng maayos at nasa quality na hindi po sasabog yung mga linya, hindi po sasabog yung mga metro po natin pagdating po nung kuryente po sa atin. Ang tanong po ngayon ng mga consumer, ma'am, bakit po ang mga consumer ang kailangan daw pong sumalo nito? Opo. Ito pong serbisyo na to, talaga naman pong from the beginning, ang consumers po ang nagbabayad po kasi po tayo po ang gumagamit po ng kuryente na dineliver nga po all the way from the plants to our household. So, ito lang pong amount na pinag-uusapan po natin ngayon na kokolektahin po ng Enero. Ito po ay yung serbisyo pong binigay during the summer months. Pinatigil lang po natin yung collection kasi may duda po yung ERC dun sa paggamit po ng pricing methodology po na siningil noon. So, pinarecompute po namin yon. So, medyo natagalan po yung recomputation kasi balik-balikan po. So, sisingilin na po natin starting January. Yun pong sinerbisyo po, binigay pong serbisyo nung summer months po sa atin. Para mabigyan lamang po ng ideya ang publiko, magkano po yung pwedeng madagdag sa kanilang bill kung kumukonsumo po sila ng 100 kilowatt-hour kada buwan? Opo. Kung 100 kilowatt-hour kada buwan, tapos nandito ka either sa Luzon or sa Visayas, ang madadagdag po ay 12 pesos dun po sa bill mo kasi po 12 centavos per kilowatt-hour. So, 0.12 times 100 kilowatt-hour, 12 pesos po. Yung usual, pero kung nandun ka naman po sa Mindanao, 3 pesos lang po kasi 3 centavos lang po per kilowatt-hour sa Mindanao over the next 3 months. Sa Luzon po, over the next 3 months din. Sa Visayas naman po, ito po yung medyo mahaba, 6 months po yung collection kasi po mas mataas po yung reserba, yung ancillary services na binigay po sa Visayas during the last summer months. Kapansin-pansin naman po na hinati-hati ang singil sa 3 buwan sa Luzon at Mindanao, pero bakit 6 na buwan po ang dagdag singil sa Visayas? Opo, kasi po sa Visayas, mas malaki po yung kinailangang reserba sa kanila na binigay nung February and March po.
kung bibiglain po natin, 72 centavos po agad yon. So ang ginawa po natin, hinati po natin ng 6 na buwan. Mabigat pa rin po kasi pag hinati lang natin ng 3 buwan. So hinati po natin ng 6 na buwan para po halos pantay lang po ng collection sa Luzon na 12 centavos per kilowatt hour. Panghuli na lamang po, paalala at tips na lamang po sa publiko para makatipid sa kuryente sa gitna ng dagdag singil na ito, ma'am. Opo. Siguro po ang paalala lang natin, alam po natin December, maraming parties, marami pong ilaw na inoon. Hindi naman po natin gustong babawasan yung pagse-celebrate po natin ng Pasko. Pero siguro po dapat paghandaan din natin na pagpasok po ng January, February, March or para sa mga sa Visayas, January to June, meron pong ganito pong dagdag. Hindi naman po ganun kalakihan. Pag inisip nga po natin, 24 centavos para sa 200 kilowatt hour consumer, pero paghandaan pa rin po natin. So, nasa isip lang po natin palagi siguro na hindi po natatapos ang buhay ngayong Pasko kasi po may mga darating po tayong mga obligasyon din po pagdating po ng bagong taon. Marami pong salamat sa inyong oras, ERC Chairperson Mona Lisa Dimalanta. Sa iba pang balita, posible pa raw madagdagan ang impeachment complaints na kinakaharap ngayon ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, nag-abiso kasi ang ilang kongresista sa kanya na balak nilang mag-endorso ng ikatlong impeachment complaint laban sa Vice Presidente sa susunod na linggo. Tumanggi munang magbigay ng detalye si Velasco kung sino ang magpa-file ng reklamo. Kapag natuloy, sabay-sabay na lang daw itong i-refer sa opisina ng House Speaker sa susunod na linggo. Target ma-endorso sa Committee on Justice ang impeachment case bago magbakasyon ang Kamara sa December 18. I cannot reveal kasi meron kaming agreement na it will remain confidential until they actually endorse or file the complaint. Duda naman ang NBI kung sisipot si VP Sara sa sabina niya sa December 11. Nag-organisa kasi ng Thanksgiving party para sa mga taga-media ang OVP na sinakto kung kailan siya pinapatawag ng NBI. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, itutuloy nila ang pag-endorso ng kaso sa prosekusyon kahit hindi magpakita ang bise. Ipinadeport na ang halos 200 dayuhan na karamihan ay Chinese. Kabilang sila sa mga nahuli sa mga ni-raid na Pogo. Magbabalita, Simon Gualvez. Yakap at halik ang naging pabaw ng mga Pinay na yan sa mga kinakasama nilang Chinese national. Ang ilan, bit-bit pang sanggol. Kabilang kasi ang mga dayuhan sa halos 200 pinadeport ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK pabalik ng China. Marami sa kanila kasamang nahuli mula sa Pogo Hub sa Lapu-Lapu City sa Cebu, maging sa Bamban Tarlac at Porac, Pampanga. Ilan sa kanila nabudol pa ng nagpanggap na abogado na tutulong daw para mapalaya ang Chinese. Nagbigay ako 50,000 lang kasi yun lang po yung naipon namin na dapat panggastos namin, hindi na po nabalik, na block na kami. Iniimbestiga na ito ng PAOK. Handa rin daw tumulong ang ahensya para sa mga individual na naanakan ng mga naarestong Chinese national. Sa amin kasi parang for humanitarian reasons na lang na siyempre humihingi ng tulong sa amin kasi nga kami nagpa-deport nung tatay no. Pero ngayon pa lang 35 million pesos na ang ginagastos kada buwan ng PAOK habang nasa kustudiya nila mga illegal foreign nationals. Sabi ng PAOK, pinakamabilis ng 3 buwan bago sila makapagpa-deport ng mga naarestong foreign nationals. Bukod kasi sa mga kailangang asikasuhin dokumento, titignan din dito sa Pilipinas kung may mga nakabinbin pang kaso ang mga naturang dayuhan. Ang sinasabing pinakamalaking personalidad naman sa Pogo na si Alice Go, umaasa pa rin mapagbibigyan ng Pasig RTC ang petition for bail mula sa kinakaharap na kasong qualified human trafficking dahil sa kaugnayan sa mga na-raid na Pogo Hub. Kahapon, pumunta ang ilang nagpakilalang residente ng Bamban sa Tarlac Regional Trial Court kasabay ng arraignment ng sinibak na mayor para naman sa reklamong material misrepresentation na isinampan ng COMELEC. Ito raw ang paraan nila para suportahan ng dating alkalde. Kahit po Chinese na sinasabi, siya lang ang nakapagbigay liwanag at saya sa Bamban. Dumalo lang sa pamamagitan ng video conferencing si Go. Not guilty plea ang hinain ng kanyang kampo. Premature daw kasi na sabing nag-commit siya ng misrepresentation gayong wala pang desisyon kung kakansalin ba talaga ang kanyang Philippine birth certificate.
Ako, si Mon Gualvez para sa 1PH. Ang simpleng pananakit ng tiyan ng isang dalaga sa Parañaque, cancer na pala. Hinala ng kanyang mga kaanak, bunga ito ng labis na pagkahilig niya sa milk tea. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Namimilipit sa sakit ng tiyan ang isang dalaga sa Parañaque. Ang sinisising dahilan ng pamilya, ang labis na pagkahilig nito sa milk tea. Nito lang Oktubre, na-diagnose na may mixed germ cell tumor stage 3 ang 20 anyos na si Keith Ann Casinto. Isa itong pambihirang uri ng cancer sa ovaryo. Kwento ni Luz Biminda, ina ni Keith, Enero nagsimulang makaramdam ng pananakit ng tiyan ng anak. Makalipas ang ilang buwan, kusa na itong nagpasugod sa ospital. Nag-ultrasound po kami ng abdomen niya. Doon po nila nakita na may bukol po siya sa ovary po na 18 cm po by 16. Tinapat sila ng doktor ang kondisyon ni Keith Ann, nangangailangan ng operasyon na nagkakahalagang 200,000 piso. Dahil kapos, nagpalipat sila sa Philippine General Hospital. Pero habang inooperahan si Keith para tanggalin ang malaking bukol sa kanyang ovaryo, nadiskubre na mayroon pang 2 bukol sa kanyang bituka na mas malaki pa. Ang sabi po sa amin is sa mga kinakain daw po, lifestyle ng bata. Ang ano ko po kasi, hindi po ako naninira po, pero mahilig po siya sa milk tea. Sa ngayon, naka-admit pa si Keith sa PGH at patuloy na inoobserbahan. Kahit kasi tapos na ang operasyon, nakakaramdam pa rin ito ng pananakit ng tiyan. Sa mga nanonood sa 1PH po, nananawagan po kami ng kahit konting tulong para sa financial sa anak ko. Prayers yun po, napakalagi po pag prayers po. Kasi yun po yung kailangan po namin ngayon. Ang hirap ng pinagdadaanan po namin. Ako po sa Mobile Journal Yeda Pascual na nagpapaalala na ang bawat may karamdaman ay kailangan din ng kalinga. Sumisikat abroad ang isang Pinoy artist dahil sa ganda ng kanyang mga obra. Bida dyan ang mayamang kultura ng mga Pilipino. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Amy Atienza. Isang Pinoy ang kinikilala ngayon sa ibang bansa dahil sa pinauso niyang Pinoy Fauvism Art. Bata pa lang si Doy Castillo, nakita na siya ng hilig sa drawing at painting. Pero nung kolehiyo, electrical engineering ang tinahak niyang kurso. Unti-unti lang na nagbago ang landas ni Doy nitong pandemic. Ang daming nahilig sa kanyang mga painting at umabot sa 500 ang kanyang nabenta. Pinoy culture ang laging bida sa painting si Doy. Ang isa sa favorite ko is yung mga isang pong series dati na Sagisag series. Sagisag series is lahat ng mga pambansang puno natin, pambansang hayop, pambansang lahat ng ating mga national symbol. Ngayon, umabot pa ito hanggang Morocco, Germany, Italy at France. Ngayon, na-accept na rin ng ibang tao na artist career. Mataas na rin ang art appreciation. Pero kung i-compare mo sa ibang bansa, medyo kailangan pa natin iangat din. Para sa mga kabataang pinanghihinaan ng loob para magsimula ng kanilang sariling obra, advice ni Doy? So, kung ano yung gusto mo is ipaglaban mo lang. Kasi pag hindi mo pinaglaban yan, yung mga ayaw mo, yung makukuha mo, di ba? Umiba man ang iyong landas. Huwag mong kalimutan ang hilig mo dahil baka malay mo. Ito ang magbigay ng kulay sa mundo mo. Tulad ng painting si Doy. Mobile journalist Amy Atienza po, hatid ang mukha ng balita. Magandang tanghali mga kapatid. Inaasahang tataas ng 5.5% ang sahod kada buwan ng mga Pinoy sa 2025. Ayon yan sa global consulting firm na Mercer. Kaya kung kumikita ng 18,423 pesos kada buwan ng isang Pinoy, madadagdagan pa raw yan ng 1,013 pesos. Kung ikaw raw ay magkakaroon ng increase sa sahod, saan mo ito unang gagastusin? Tara, samahan niyo ako at magtatanong tayo. Dito. Saan niyo gagastusin? Sa bilis din po.
Kuryente, tubig. Saan yung walang gagasusin kung sakali magka-increase ka sa sweldo? Pagkain po, tsaka bills. Hindi ko po masasagot yan kasi po freelance po ako. Okay. So, walang increase sa kung sakali? Sa freelance po kasi per buuin po kami. Siguro sa grocery tsaka sa billings ng mga bahay. Yun ang unang-unang paggagastos ang bubo para sa unang gusto sa akin yun. Ako ngayong mahani ng bayan, ang tunay at nag-iisang pantanggalumay sa pananghalian. Susunod, full trailer ng pelikula ni na Bossing Vic Soto at Piolo Pascual na The Kingdom, kinaaaliwan ng netizens. At Maris Racal, umaming na in love nga siya kay Anthony Jennings. Pero sinasabi raw kasi ni Anthony na hiwalay sila ng girlfriend nitong si Jam. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas. Matapos ang sunod-sunod na bagyo nitong Oktubre at Nobyembre, nasa 2,000 Pinoy pa rin ang hindi pa nakakabangon. Kaya naman tuloy-tuloy ang dating ng tulong sa kanila, kabilang na ng United Nations. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Francis Orso. 21,000. Ganyan pa rin karami ang mga kababayan nating hindi nakakabangon mula sa epekto ng 6 na magkakasunod na bagyo na tumama kamakailan sa bansa. Ayon yan sa NDRRMC. Kaya mismong ang United Nations umaksyon na. The United Nations confirmed a contribution of $10.5 million in support to the response of the impact of the 6 typhoons in the country. Nagkakahalaga ng 870 million pesos ang tulong na ibibigay ng UN na hinugot mula sa pondo at donasyon ng UN Central Emergency Response Fund. Paunang suporta pa lang daw ito dahil $42 million o nasa 2 billion pesos talaga ang kabuang halaga ng tulong na nasa plano ng UN. Bukod dyan, isa pa sa mga pakay nila ay ang pagpapatibay ng ugnayan sa gobyerno para mas maging handa sa mga susunod pang sakuna. We see now the government that is introducing this concept of anticipatory action. It means investing in preparedness, in early warning, but at the same time we are protecting some critical assets, from fisher folks in the agricultural sectors. Tiyak na makikinabang dito ang mahigit kalahating milyong Pilipino na kailangan pa rin ng tulong sa kalusugan, tirahan, kabuhayan at edukasyon matapos ang sunod-sunod na bagyo. Mobile journalist Francis Orso po, hatid ang mukha ng balita. Kilalang tatak Pilipino ang mga sasakyang ginagawa ng Toyota Tamaraw. Ngayon, may makabagong bersyon na raw niyan. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Ivan Tarinque. Opisyal nang inilunsad ngayong umaga ang isa sa pinaka-iconic at pinaka-pinapangarap na sasakyan sa Pilipinas, ang Toyota Tamaraw. Balik na sa lansangan ng Pilipinas ang mas modernong bersyon ng Toyota Tamaraw. Ngunit hindi lang ito basta-basta sasakyan. Ang bagong Tamaraw ay idinisenyo upang maging versatile para sa iba't ibang pangangailangan, mula sa pannegosyo, pampamilya hanggang pangkargamento. May iba't ibang variant ang Tamaraw na maaaring customize, tulad ng mga pickup, utility van at maging mobile service truck. Kaya naman, hindi nakakapagtakang sabik ang mga car enthusiasts para sa pagbabalik ng classic na ito. Parang pinakita na ng Toyota halos lahat ng kaya nilang gawin na body para maging partner mo to sa negosyo mo. Malaki rin ang pagbabago sa loob ng sasakyan. Updated na ang interior nito na may kasamang digital infotainment system na compatible sa Apple CarPlay at Android Auto. Moderno rin ang specs ito mula sa LED headlamps, airbags, anti-lock braking system at electronic brake distribution. Lahat ng ito para masiguradong ligtas at komportable ang bawat biyahe. At ang nakakagulat, ang starting price ng Tamaraw ay nasa 937,000 lamang para sa 2.4-liter drop-side diesel manual variant. With our conversions in many of our locations, including the drop side pickup truck, the utility van, the mobile service truck, the possibilities are endless with the Tamaraw. Sa bagong henerasyon na ito, imagination at budget mo lang talaga ang limitasyon sa dami ng variants at configurations.
Siguradong may tama raw na para sa bawat pangangailangan. Sa mahabang kasaysayan ng Toyota Tamaraw sa bansa, marami ang lumaki kasama ang klasikong sasakyan na ito. Ngayon, sa bagong henerasyon ng Tamaraw, tila ito rin ang sasakyang kinalakihan ng susunod na henerasyon ng mga Pilipino. Mobile Journal, Ivan Taringki po, hatid ang muka ng balita. Isa pang parangal para kay pambansang kamao Manny Pacquiao. Isa kasi siya sa inductees ng International Boxing Hall of Fame. Magbabalita si Ian Suyu. Inanunsyo na ng International Boxing Hall of Fame ang kanilang Class of 2025 Modern Inductees. Pinangunahan yan ng winner ng 8 weight classes na si People's Champ Manny Pacquiao. 13 pang boksingero ang makakasabay niya sa induction rites. Idadaos ito sa June 5 to 8 sa New York sa Amerika. Masaya naman si Pacquiao na mapili sa International Boxing Hall of Fame. Isa raw itong wonderful Christmas gift. Binigyang parangal ang mga natatanging national athletes at mga batang atleta sa Cyclub Awards. Isa sa mga ginawaran ang 2-time Olympic medalist at Pinoy boxer na si Nesty Petesio na nakakuha ng bronze medal noong Paris Olympics. Pero kahit may silver at bronze medal na, mas gutom pa rin daw siyang makakuha ng gintong medalya sa 2028 Los Angeles Olympics. Kung pwedeng ibuhos na talaga, like, grabe, binuhos ko na itong Paris, pero kulang pa talaga. So, madami pa sigurong dapat idagdag. So, gusto ko makompleto yung kulay ng medalya bago man lang matapos tong karera ko. May ilang mga rising star athletes rin na nabigyan ng parangal mula sa iba't ibang sports gaya ng basketball, athletics, swimming, gymnastics, golf at maging speed skating at jiu-jitsu. Kabilang dyan ang Gilas Pilipinas youth player na si Kiefer Alas. Honestly, it's a blessing to even play for the national team even in the youth level. So with Kuya Kevin naman, as him winning the gold, I'll take that as a challenge. I feel really great and happy knowing that my efforts for my golf has paid off. Isa rin sa mga binigyang parangal ang para-basketball player na si Anthony De Mesa na naging miyembro ng mythical team ng Asia-Oceania International Basketball Federation noong nakaraang buwan. Blessing raw para sa kanya ito at nagsilbing inspirasyon para mas lalong paghusayan pa sa laro sa kabila ng kanyang kapansanan. Lumabang kayo at kung may manglalait sa inyo, huwag niyong pansinin. Try nyo rin maging katulad ko na sumubok ng iba't ibang sport. Para sa 1PH, Ian Suyu, News 5. Ramdam na ang Pasko sa Malabon bukod sa giant Christmas tree at decor competition. Bumida rin dyan si Jose Marichan. Magbabalita si Faith Del Mundo. Sa ilaw at musika, Paskong Pasko na ang vibe sa Tunsuya People's Park, Malabon. Inilawan na ang 40-foot Christmas tree at giant parol na sumisimbolo sa 21 barangay sa Malabon. Kada year po kasi may kami dito ng parang city lights kami. Kada city lights po sobrang saya po sa feeling kasi ramdam po talaga natin yung Pasko. Siyempre sobrang saya namin kasi ngayon lang po namin talaga naranasan dito sa Malabon. Christmas Carols Bacamo. May live performance lang naman mula sa King of Filipino Christmas Songs na si Jose Marichan. Kinanta niya ang mga sikat na Christmas songs tulad ng Perfect Christmas at Christmas in Our Hearts. Kaya ang mga taga Malabon hindi napigilang makijam. Mayroon ding barangay Christmas decorating contest, pero ang twist, gawa dapat sa recycled materials ang mga palamuti. May premyo na 40 hanggang 100,000 pesos. Hindi rin mawawala ang bonggang fireworks display. At may mga paraffle pa sa mga dumalo. Maaaring bisitahin ang iba't ibang barangay dito sa Malabon at makita ang bayanihan Christmas spirit. Para sa 1PH, Faith Del Mundo, News 5.
Kung si Jose Marichan ng Aruling sa Malabon, may Caroling Divas naman sa General Santos City. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Merimon Reyes. Tuwing magpapasko, hindi lang mga dekorasyon ang nagbibigay buhay dito. Dahil ano ba naman ang holiday season kung walang nangangaroling? Sa shining top na dapit sa kahimayan. Pangmalakasang vocals, harmony, at performance. Yan ang hatid ng Becky Duo na ito mula sa Gensan na mas kinikilala bilang The Caroling Divas. Kwento ni Diva Johoy, bukod sa kanyang private salon, nagtatrabaho siya bilang waiter sa isang resto videokehan. Dito niya nakilala si Diva Ariking Game na nooy nagtatrabaho rin. Taong 2022, nakita nilang bukod sa videokehan, The World is their stage at ang Burmans ang kanilang tour. Dito nabuo ang Caroling Divas at sa pangangaroling nila, umaabot sa 700 piso each ang napapamaskuhang kita nila. Sabi ko mangangaroling tayo kasi wala tayong income dito sa loob ng videokehan, mahina. Wala pong rehearsal, madam. On the spot po. Pag bumigay ako sa kanta, nagsusunuran na po yung boses. Depende saan po sila papasok na. 2 taon nang nangangaroling ang Divas mula September hanggang December. Pero for this year, 3 na sila. Opisyal nang bahagi ang ikatlong miyembro na si Anselsa, na kaibigat dating kasakasama na ni Johoy sa mga singing gigs. Kaya ang dating duo, trio na ngayon at sunod-sunod na ang kanilang mga imbitasyon para mag-perform sa entablado. Syempre, hindi natin sinayang ang pagkakataon. Nagpasample tayo. Long time ago on Bethlehem, to the Holy Bible signing, show high, tell the world the Lord is come. Sa ganitong paraan daw, hindi lang daw sila nakakakuha ng dagdag kita, naipapamalas din nila ang kanilang talento sa pag-awit at nakapagbibigay ngiti sa maraming tao, lalo na ngayong Kapaskuhan. Ika pa nga nila, kung chivalry is dead, Christmas caroling will always be alive. Every Burmans mabubuhay ang kultura ng pangangaroling kasi dumanami na ang nangangaroling. Buhay pa rin para sa amin. Buhay talaga dahil binuhay ng Caroling Divas. Go lang ng go, ma'am. Force ng force ba? Kahit matanda, bata matanda, walang pinipili sa caroling. Ang importante, mapasaya po natin ang mga tao. Isang beses lang sa isang taon dumarating ang Pasko, kaya dapat raw na ine-enjoy ito, pati ang mga tradisyong kasama nito. Mobile journalist Merimon Reyes po, hatid ang mukha ng balita. Susunod, Maris Racal, inamin at humingi na raw ng paumanhin kay Rico Blanco matapos ang namagitan sa kanila ni Anthony Jennings. Mga kapatid stars, may mensahe naman para sa Mag-Love Team. Regardless of how viral of or the whatever celebrity status, we're all human beings. Sana ay mapagdaanan nila ito ng may matatag na puso at kalamnan. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas. Pangmalakasan ang Christmas decoration sa isang park sa Antipolo. Maliban sa magagarang mga design, eco-friendly daw ito lahat. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Ivan Tarinque. Ilang tulog na lang at magpapasko na. Kaya naman kaliwat ka na ng pagbubukas ng mga naglalakihang Christmas tree. Ang pakulo ng iba, giant Christmas tree na gawa sa recycled materials. Kumukuti-kutitap ng mga Christmas display at isang 55-foot snow-capped Christmas tree na may temang White Christmas. Ito ang mga sasalubong sa inyo ngayon sa Sumulong Park sa pilgrimage capital of the Philippines, Antipolo. Ang mas kahanga-hanga pa rito, ang higanteng Christmas tree na nagsisilbing sentro ng atraksyon sa parke ay gawa mula sa mga recycled materials gaya ng plastic bottles. Nakamit ito sa bayanihan ng mga empleyado ng City Hall, materials recovery facilities ng lungsod, at mga junk shop owners sa Antipolo. Ang proyektong ito ay bahagi ng Yes to Green program ng lungsod na layunin pangalagaan ng kalikasan at itaguyod ang pagre-recycle. Sa ganda ng display,
maraming bisita ang hindi makapaniwalang gawa ito sa libo-libo recyclable plastics at non-plastic materials. First look, akala mo talaga parang mamahali na materials yung ginamit. Sino ba namang makakapag-isip na recycled materials pala gawa yung ganyang kagandang Christmas tree dito? Pwede ring pasukin ng ilalim ng higanting Christmas tree. Mala Winter Wonderland ang eksena. Dahil mayroon pang Santa Claus at ilang mga snowman, mapabata o matanda, talagang abala sa pagkuha ng pictures at selfies. Ang iba naman, dumiretso mula sa trabaho para mag-unwind at mag-relax kasama ang kanilang pamilya. Kagaya ngayon, nakalalabas ko lang sa work, inaya ko sila, sabi ko, lakad-lakad kami, sightseeing, ganyan, para ma-refresh naman yung namin. Libre ang pagbisita sa park araw-araw at bukas ang ilaw mula 5 p.m. hanggang 11 p.m. tuwing Lunes hanggang Huwebes. Tuwing Biyernes hanggang Linggo naman, extended hanggang 12 midnight ang mga ilaw nito. Kaya ano pang hinihintay nyo? Tara na sa Antipolo. Sa darating na Pasko, huwag po natin kalimutan na mag-recycle ng mga bagay na pwede pang mapakinabangan para hindi lang merry ang inyong Christmas, nakatulong pa kayo kay inang kalikasan. Mobile Journal, Ivan Taringki po, hatid ang muka ng balita. Hola mga kapatid, we're back in Manila at nandito nga tayo ngayon sa Taguig dahil nandito po ang isa sa pinakasikat na K-pop groups, ang ENHYPEN. Hello, Engines! Meron po silang fun meet na magaganap at ibibigay ko sa inyo mga detalye kapag nagsimula yan maya-maya lamang. Pero eto nga ang pinag-uusapan ng lahat kahit saan kang showbiz, event na magpunta o maglakad dyan sa kanto. Nagsalita na po si Maris Racal hinggil sa kinasasangkutan niyang issue with her love team, Anthony Jennings at ang ex itong si Jam Villanueva. At eto na nga, talaga nagsalita po siya. Emotional siyang humarap sa ABS-CBN News, Ilang araw matapos kumalat ang ilan nilang private conversations ni Anthony, inamin nga ni Maris na nasa dark situation siya noong Hunyo nang maging mas malapit sila ng aktor. Ipinaalam daw niya ito sa dating nobyo niya na si Rico Blanco, saka siya nakipag-break. Ito rin daw ang dahilan kung bakit siya naging emosyonal nang umaming hiwalay sila ni Rico dahil she was holding back the truth, aniya. Paglalahad pa ni Maris na hulog ang loob niya kay Anthony dahil sa sobrang pagiging sweet nito at harap-harapang sinasabing single daw siya. Ilang beses naman daw tinanong ni Maris kung kailan maglalabas ng public statement ang aktor, pero sabi raw nito ay humahanap lang siya ng tiyempo. Matatandaan ang ex-girlfriend ni Anthony ang naglabas ng mga conversations ng aktor at ni Maris bilang bahagi niya ng kanyang truth. Sabi naman ni Maris, she's embarrassed. Hindi niya raw alam kung saan siya pupunta dahil pakiramdam niya ay isa siyang hubad na babae tuwing siya ay lalabas. Bago po yan, una nang inako ni Anthony na siya ang nagkaroon ng problema kaya sila nag-break ni Jam. Ayan, at syempre bukod dyan, marami rin tao sa showbiz, talagang ilan din sa mga co-star na nagsalita tungkol sa naging issue nga ngayon ni Maris at Anthony. At ilan sa kanila nakausap din natin. Narito pong report. Pilipinas palaban! Kasabay ng mga international production companies present sa Asia TV Forum and Market sa Singapore ng iba't ibang Pinoy producers. Gaya ng Viva, TV5, ABS-CBN at iba pa para sa interes na maipalabas sa iba pang bahagi ng mundo ang mga Filipino series. Kabilang ng ilang kapatid favorites gaya ng Lumuhod Ka sa Lupa, Pamilya Sagrado, Lavender Fields at marami pang iba. Dito sa Asia TV Forum, nakikita-kita yung mga producers, distributors at syempre yung mga gumagawa ng mga gandang content mula sa Asia at Africa. At ngayong taon talagang proud tayo, kaya tayo nandito dahil bidang-bida ang mga Pilipino. Nilaunch na rin dito ang highly anticipated series ng Rain Entertainment na Drug War Conspiracy of Silence na pinagbibidahan ni Ian Veneracion. Sisabak din siya sa Incognito na mapapanood soon sa TV5. Co-stars niya rito sina Richard Gutierrez, Daniel Padilla at ang kontrobersyal ngayon na sina Anthony Jennings at Maris Racal. May say si Ian sa issue. Regardless of how viral or the whatever celebrity status, we're all human beings. Hindi ko lang maintindihan why everybody makes it their business. Payo niya sa Mathon. Just, chill. Parang, ikaw ba naalala mo kung sino nag-viral, 3 weeks ago? Tsaka, wala. It's just part of it.
Nasa Singapore din si kapatid host Dimples Romana na presenter sa red carpet ng Asian Academy Creative Awards. Kahit busy sa mga ganap, isa si Mama Dimps sa mga takbuhan ng younger stars pagdating sa mga issue. Ano naman kaya ang say niya sa hinaharap ngayon ng Mathon? My only prayer is that again, in everything that we go through, both sides, all sides, sana ay mapagdaanan nila ito ng may matatag na puso at kalamnan. Kasi nobody wants this on anybody. Kahit hindi mo pa gusto yung tao, wala kang magugustuhan ng pagdaanan nila ito. At sa totoo, mga bata ito, pag iniisip ko nga kung yung mga anak ko may pinagdaanan ganito, ano kayang nararamdaman ng mga magulang nila? Sa iba pang showbiz news, pinaghahanap ng mga otoridad si Rufa May Quinto na may warrant of arrest sa kasong paglabag sa Securities and Regulation Code. Yan at iba pa sa pagbabalita ni Von Belenario. Nananatiling at large si Rufa May Quinto matapos bigong makapaglagak ng 1.7 million pesos na piyansa sa Pasay Regional Trial Court Branch 11. Bukod kasi kay Neri Naig Miranda, kasama ang komedyante at 7 operator ng Dermacare Beyond Skincare Solution sa warrant of arrest ng korte dahil sa kasong 14 counts ng paglabag sa Securities and Regulation Code. Una nang nakalaya si Neri matapos magpiyansa noong Martes. Sa January 9, diringgin ang arraignment at pre-trial sa motion to quash ni Neri. Base sa reklamo ng 39 na biktima ng Dermacare, kasama umano si Neri at Rufa May sa mga nanghikayat ng investors. Pero hindi tinanggap ng prosecutor ang reklamong syndicated estafa kay Rufa May dahil sa kakulangan ng ebidensya. Swerte mo nga magiging tatay ko. Ako solo flight pa din. Wala akong nanay, wala akong tatay, wala akong mga... Matinding aktingan, emosyon at aksyon. Yan daw ang aabangan sa action genre sa MMFF entry na Topak. Iikot ang kwento sa karakter ni Arjo Atayde na dating sundalong may pinagdaanan sa usaping mental dahil sa kanyang tungkulin. It is really catering again to the awareness of PTSD, and not just PTSD but mental health in general. Dahil sa matinding fight scenes, may ilang pagkakataong naaaksidente ang cast. Every time you really do action, you really have to expect bruises, you expect wounds, kasi part talaga siya. And it's really part, masakit, pero it's part of the fun. It's part of everything. Si Julia Montes nga, natusok ng pako sa tuhod sa eksena. Pero, deadman na raw yan. Ikinwento rin niya ang naging reaksyon ni Coco Martin sa pagsabak niya sa action era. Siyempre proud siya kasi siyempre siya naman talaga din yung isa sa nagturo sa akin kung paano. Hindi naman gumalaw lang parang kung paano yung safety. Matapos umikot sa iba't ibang international film festival, masaya ang produksyon lalo't isa ang topak sa mga entry sa 50th Metro Manila Film Festival. Kasama rin ang The Kingdom ni na Bossing Vic Soto at Piolo Pascual. Ngayon pa nga lang, good feedback na ang tinatanggap ng trailer ng pelikula. Ilang netizen na excited sa magiging kwento tungkol sa uncolonized Philippines. Nakakaintriga rin daw na in his drama era na si Bossing Vic. Showing na ang The Kingdom at iba pang MMFF entry sa December 25. Von Belenario, nagbabalita para sa 1PH. Mga kapatid, 19 days na lang, Pasko na. At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali. Hanggang bukas, dito sa Balitang Magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Cosin. Kami ang 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.